Hello po guys. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Part 6 po. Part 6 po ng season 26. What is written truly happened. Maraming salamat po sa inyo na lahat na makakakita ng content ko na to. Na lahat ng dadaanan ng content ko na to. Ng bagong season ko na to. Sana po kahit papano bawat parte try nyo pong tapusin mula unang segundo hanggang final na segundo, mula part 1 hanggang final part. Maraming salamat po talaga at kahit papano nakakapagpatuloy pa po akong gumawa ng content na ganito. Sana po lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. Sana po lahat kayo ay malusog pa. Kahit papano may peace of mind pa rin po na natatamasa sa tulong at awa ng ating Creator. Amen. To God be the glory po talaga. Hari nawa po lahat tayo sama-sama talagang makatanggap ng salvation na pinapangarap natin. Guys, ang content ko po na to halo-halo na po to sama-sama. Ang ini-aim ko lang po, ang ginugol ko lang po makapagtawid ako ng maliit na motivation na magiging booster pa po sa bawat isa sa atin upang magtumibay po tayo sa pagtitiwala at pagmamahal natin. At matanggap natin ang 100% na lingap at pagliligtas ng ating Creator. Amen. At ng kanyang bigatin Son. Guys, dagdag ko lang po sa content ko na to. May napanood po ako, ang galing po nung sinabi ng isang content creator. Halos 100 million na po yata yung followers niya. Ang dami na po. 100 million o less than 100 million. Ang dami po. Pati po mga likes. Tapos ang motivation niya po about Christianity. Ang lahat po halos ng content niya talagang tungkol po talaga sa Word of God. Pagpapatibay po ng faith natin, lalong-lalo na po dun sa mga vices, dun sa mga magiging hadlang at magiging dahilan ng pagiging karapat-dapat ng isang human being para matanggap niya ang salvation ibibigay ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik at sa kanyang paghahari ng 1,000 years. Meron po siyang isang binanggit sa kanyang content na halos 5 million po yung nag-views, 4.5 million po yung nag-views ng kanyang content. Sabi niya po wag daw po talaga nating baliwalain yung buhay na ginagamit natin ngayon. Wag po natin baliwalain yung ginawang pagsasakripisyo ng bigatin Son ng pagkamatay niya dun sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Wag po natin baliwalain yung dugong itinubos ng ating Panginoon bilang alay para ang lahat ng magtitiwala sa Kanya, ang lahat ng magbibigay ng faith sa bigatin Son ay kahahabagan ng kanyang Diyos Ama, ng ating Diyos Ama, pagdating takdang oras na ibubuhos na po ng Ama yung kanyang wrath dito sa lupa. Sabi niya po, wag daw po nating do not let our life here on earth be lightly sa pagsunod at pagtupad ng Word of God ng ating Panginoon. Amen. Tumpak na tumpak po, 1,000% po yung sinabi ng content creator na to. Ang galing niya po, hindi pa po siya ganun katanda. Tingin ko po mas matanda ako sa kanya. Kasi dati po siyang napakarami niya pong ginagawang mga bisyo. Napakarami niya pong ginawang kalikuan sa buhay niya. Until ng isang araw para siyang nauntog, para pong nagkaroon siya ng bisyo na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Tapos nag-turn po siya bilang isang Christian. Hanggang sa ito nga po, dami na po niyang nagawang content. Tapos para po siyang naging well-known. Sabi niya po tama po yung sinabi niya. Dapat po talaga, lagi tayong nandun sa daan na makipot na papunta sa ating Panginoon. Kasi sabi nga po hindi natin marirealize not unless madapa tayo. Not unless may mangyari sa buhay natin. Kagaya po nung vices na ginagawa ng ayoko pong maka-offend ng kahit na sino. Kagaya po nung smoking, nung using smoke in your life na hanggang sa magumon ka na ng magumon. Wala pong literal na word na sigarilyo sa ating Word of God. Pero isa po yan sa vices, isa po yan sa ipinagbabawal ng ating Panginoon. Kaso nga po, yung mga tao po matigas ang puso ayoko pong maka-open ng sino mang gumagamit ng ganyan.
Yung sino mang gumagamit ng ganyang parang pag-unwind, parang pagtanggal ng stress para mabawasan yung depression natin. Kasi once pong nag-take serious tayo sa Word of God, kasi ito yung parang magiging alak, ito yung parang magiging pang-addict sa ating buhay, yung Word of God. Kapag ka po ang motivation natin ay talagang sineryoso natin yung pagninilay natin, yung isa sa buhay natin, yung gagawin nating angkla, gagawin nating gabay, guidance, ang Word of God talaga. Hindi po tayo matitiwalag sa pagsunod sa ating Creator. Kasi sasabuhay na po natin hindi po natin gagawing likely lang yung mga pangyayari ng buhay natin kapag ka tayo ay talagang sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Yung hindi naman kasi natin kailangan maging perfect guys Kasi nga po, nandito pa tayo sa mundong to na punong-puno ng vices. Kaya lang, kapag ka po ginawa nating seryoso yung pagtupad sa Word of God, unti-unti po tayong makakaalis dun sa umaalipin sa ating mga vices. Yung mga hindi natin akalain na lunulubog na pala tayo ng inilulubog unti-unti nung deception, nung masama, nung wicked. Kasi nga po, nandun tayo sa addiction na hindi natin alam, addict na tayo dun. Hanggang ma-realize natin, nandun na tayo, nakalugmok na tayo sa depression natin, sa kasalanan ginagawa natin. Until isang araw po, mamamatay tayo. Tapos tatanungin po tayo, bakit ka nagtuloy-tuloy? Bakit hindi mo sinikap sa buhay mo? Bakit hindi ka nagseryosong yung trajectory ng buhay mo ay doon ka talaga papunta sa motivation ng ating Panginoon? Kasi po kapag ka nandun na tayo sa, namatay tayo, naabutan tayo, nandun tayo sa kasalanan ginawa natin ng ginawa, hindi na natin na-realize, nakalubog na tayo dun. Hirap na tayong makaahon. Kasi nga po, tumalikod tayo sa lingap ng ating Creator at ng kanyang bigating Son. Guys, wag po nating gawin yun, wag po nating gayahin yun. Kasi po, ang talagang gusto po ng Panginoon, walang maiiwan. Lahat ng kanyang creation, lahat ng kanyang ginawa, kanyang nilika, all humanity, ay mapapunta dun sa ginagawa niyang new heaven and new earth. Walang maiiwan kahit isa. Kaso nga po, ang dami pong inakay nung deception na ginagamit nung masama Madami pong mapapahamak kapag hindi pa tayo nagmadali, nagbigay ng pagkaseryoso sa pakikinig at pagtupad ng ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ano po ba talaga yung pinag-uutos? Di yun pong mapatuwid tayo. Yung umalis tayo sa lahat ng uri ng vices, sa lahat ng uri ng kalikuan na nagpapahamak dito sa inner self natin, dito sa talagang espiritu natin. Kailangan po ang paghariin natin dito, yung Holy Spirit ni God na ipinapahiram niya sa atin habang nabubuhay pa po tayo. Kasi ang dami pong magsisisi, ang dami pong senaryong lumalabas ngayon na magsisisi ka na lang kapag late ka na. Huwag po natin panatilihin yun guys. Magmadali na po tayo kasi talaga pong nandun na tayo. Malapit na po. Hindi nyo po napapansin, napakabilis ng oras ngayon. Minsan kung nagpaikot-ikot ka lang sa loob ng surroundings ng bahay mo, tapos na yung 24 oras, alas 5 na ng hapon guys, hindi na po magtatagal yan. Dilat na katotohanan po yun. Yan po isang malungkot na dilat na katotohanan na nandun na po talaga tayo, tinatahak na po natin yung nasa circle na po tayo ng Great Tribulation. Talagang yan po, yung the first 3.5 years po, yun po worse na. Tapos yung pong 3.5 years pa, yun po yung mas worse. Kaya magmadali na po tayo guys. Hanapin na po natin ang hanapin na magpalingap tayo. Magkumahog na po tayo guys. Hindi na po importanteng magpayaman pa tayo ng magpayaman guys. Kasi sa dami po nang nangyayari ngayon, ang dami po. Obserbahan niyo po, napakarami pong lumalabas sa lahat po ng platform sa social media. Sundan niyo pa po guys, sana po kahit paano talaga bawat part ng content ko, minaihahatid po ako sa inyong maliit na motivation na magiging booster pa po para po magpalingap tayo sa ating Creator. Sundan niyo pa po guys, maraming salamat po sa inyong lahat na nagtatapos ng bawat content ko. Amen. God bless us all po.